Andito po tayo sa Kapampangan Development Foundation. Naka-base po sila sa San Fernando at Bacolor, Pampanga. At sila po isang foundation na engage sa health, education, livelihood, at syempre agriculture. Ang ating resource person ay si Ma'am Sylvia Ordonez. Siya po ay aming boss nung ako ay nag-uumpisa pa lang ng aking career sa production. Meron ho kaming TV show dati na pinapalabas sa GMA7, yung Agri 7. Makakasama natin siya ulit after so many years na tapos na yung stint natin sa TLRC. At dito ho ako natuto talaga ng agriculture at dito ko na-realize na business pala yung gusto kong gawin talaga sa buhay ko. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So happy you're here. Yung mga officers ko. Hello. Ito siya. Si Leo. And that's Joyce. And Janet. Ito rin si Nor. So, si Buddy, kasamahan ko yan. Welcome, Buddy. Welcome. Ito yung aming members ng management committee namin. They're all young, no? Very young. Buddy, kasamahan ko ito. 30 years ago, when we were teenagers. When we were very, very young. Anyway, Buddy, the Kapampangan Development Foundation caters to Region 3. Okay? And we were founded 38 years ago. I was still with TLRC when we founded it with, at that time, Secretary Navarro, was with DTI, and many others, Secretary Ping, De Jesus. Noong 1986, nung na-elect si Cory, 1986, kami lahat ng Kapampangan na nasa cabinet. Yung iba, ako yung youngest na utusan. Ang sabi nila, why don't we help Cory? After all, she's Kapampangan. So we founded Kapampangan Development Foundation, which covers Region 3 and in the ancient times, including Luzon. So ang objective namin is health, education, and livelihood programs. Parang HELP, H-E-L-P. So itong building na to is one of 2 hospitals that we organize. When we did health, sabi namin we want to cater to the PWD, people with disability. Kasi ang dami-dami ng hospital dito sa Region 3. Ayaw namin maki-ano-ano pa. So, ang health programs namin are dedicated to people with disability and seniors. So, yung dalawang yun. So, this building is called the MAN MVP Medical Center or Manny V. Pangilinan Medical Center kasi siyang nag-donate. Siyang nag-donate nitong building na to. It used to be the CAP building, but when it was offered for sale, binili ng Kapampangan Development Foundation with money donated from MVP and the Smart PLDT Foundation. So, so, today we'll give you a tour of what we do. Talagang masyado ng marami. Apa-apa.
ni Ma'am Silvia ay mga big boss sa TLRC. Ako noon ay nag-uumpisa pa lang ng aking career. How old were you then? 22. O, tignan mo. Hindi ko sa'yo, bata pa kami nun eh. So, this is the operating room. Good morning po. Morning. Wow, mga nanay, lola, ready nang ma-operahan. Ayan, so, yan ang OR namin. So, no? How many ORs do you have? Ilan? 30. Hindi. No, ilan ang... 4 room po. 4 na kwarto. So, ilan ang ma-operahan today? 30 po ako. 30. Okay ba kayo? Ready na kayo? Dasal-dasal lang, ano po? You'll be okay. So, mga taga saan po kayo? Sabin po. Ha? Barangay Sabin po. San Fernando. San Fernando. Sino yung taga Pampanga? Pampanga. San Fernando. Yung iba. Yung iba taga saan? Bataan. Sino pa yung taga saan na hindi Bataan, Pampanga? Taon po ako, taon. Nueva Ecija meron? Karanglan po. Karanglan. Oh, layo. Yan. Good morning, Paul. Lola. O sige, may tanong kayo. Hi, Rico. Iba-ibang cases po ito, Ma'am Silvia. Oo. Ito yung aming nurse. Mabait ba yung nurse? Po. Sige. Tama. Kaya po yung Thank you. Good luck, ha? Nina-nervous ba kayo? Yeah, wag. We have 250 people a day who come. And then average of 50 ang surgeries morning and afternoon. Ito pang morning. So we go up. Ma'am Silvia, kayo po ang chair sa Ito? TLRC before? Noon? No. I was a managing director. Managing Diba? for the Mountain Atubo Rehabilitation. No, not yet. We were in charge of technology dissemination. That's why kayo Under- with Ma'am Becky, Becky, you were in charge of media. So kayo yung unang pagkamata. Diba? Ang short videos na pinamimigay natin so that they can follow the record. yes. So ma'am, di ba, foundation pa rin ito until now? Or Yeah. foundation This pa is rin? called the Kapampangan Development Foundation. And I think we're the only hospital, dalawa kami, in the whole Philippines na lahat libre. Okay? We have no cashier. Kasi walang Ang dami yung pasensya, ma'am. Morning! Morning po! Tarata na tayo. Yung sa labo ka. Wala sakit ha? May stroke na ata kayo na. Tingnan yung mukha kayo. Hindi ma'am, syempre kinayas natin yan. Umagas-gas talaga. So, ubusin na ako. Bispo, Samuel. Dito, nandito yung optical natin. Ito, this was donated by the Rotary Global Grant. Total na binigay nilang grant is more than 10 million. Okay? Through the Rotary Club of Mabalacat. Ayan. And Korea. Sila yung nag-donate. Nito, yung laboratory and the x-ray. Sabi ng World Health Organization, lahat ng may hindi nakakakita or may kapansanan, only 15% need surgery. So, kailangan eyeglasses. Kaya kinuha namin na makadonate yung Rotary ng paggawa ng simple. Pero if they want something more complicated, they have to pay for that difference and then they can't get it on the same day. Pero yung ordinary, ano lang, we have the laboratory, we have the equipment. So,
Ito yung edger natin, edger machine. So, una, ititrace niya yung frame na gagamitin. Pipindutin lang dito. Tapos close niyo po to. Gawin na niya. Po. Ititrace na ng machine po yun. 2 to 3 minutes. Tapos po. Ito po yung mga ano, yung mga available natin. Mga walang charge po yan. Pipili sila dyan. Yes po, kung ano yung magustuhan nila. Yung mag-fit sa kanila. Yung number 3 and number 6 po meron. Libre talaga. Yes po. Meron din po kami physical rehab. So, this is physical therapy bago po sila matuto ng artificial. And not only that, meron din, kinikater din po namin yung mga patient namin na nagpapacheck up dito. Like for example, yung mga na-stroke. So, we help them parang ma-rehab sila. Unang hahakbang itong walker mo. Para gusto mong ilikot pa gano'n? Konti lang po. O pero sa akong muna tas. Lati po, hakbang. Ito po natin pinapabricate yung mga prosthetic natin, yung mga below the knee and above the knee. Ito po yung mga sample namin. For the above the knee and for the below the knee. Or ilalim ng tuhod at itaas mo ng tuhod. After po ng evaluation and assessment ng doktor, sa amin po napupunta ang pasyente. Susukatan po namin yung naputulan nilang legs. Ikakas po namin. Bali, ito po yung mga kas nila. Ito yung Below ano the knee. nila. Yes po. Size nila. Magsisilbing mold po namin para i-modify namin or i-rectify yung leg nila na kailangan lagyan ng pressure or kailangan na iwasan ng mga area na hindi dapat lagyan ng pressure. Yung mga naging mold na po, lalagyan po namin ng mga lining o foam line na tinatawag para bago suotin yung hard socket na tinatawag sa prosthetic. Yung foam liner po muna isusuot sa legs ng patient or ng gagawin. Ito po yung mga materials na ginagamit. Para hindi naman po Para mag-impact hindi yung plastic sa mismong skin na po ng I see. ng pasyente. Para comfortable. Yes po. Yeah, bali din yun. Ito po yung foam liner na pinakita ko kanina. After namin mapalambot, imo-mold namin ko sa ano. Para hindi masakit. Yes po. Talampakan po namin. Ito sa last area po. Ginagrind yung mga socket and then lalo na po yung foot po namin. Alam mo, Siya po ang in charge sa paggawa po ng talampakan namin si Cyril. At the same time, siya rin po ay isang prosthetic leg user. Ah, talaga? Yes po. Abang po. Ano po nangyari sa'yo? Inborn po ako. Ako po yung naka-assign po sa paggawa ng Satchpot. Ang una pong ginagawa dito, pagkakat po muna ng wood. Tapos then, i-rugby po, ipapakat po dito. Tapos i-grind po hanggang sa mabuo pong maging ganito. I-shape mo po siya. I-shape siya. Opo. Dito po inaan sa grinder. Ito po ang finish niya. Dito na ikakabit yung metal. Yung paa. Ito. Ah, ito. Ito. Mabigat. Hindi ka nahirapan. Ay, dito po sa ano. Magaan lang po. Sanay na po ako. 7 taong ko na pong gamit ito. Gamit. Opo. So, dati patient ka. Opo, patient lang And po. then, Tapos, nung ano po, ano po ako, Ma'am Joyce, kung yung available na pwede Na work. ako na work. Kasi gusto ko po makapagtrabaho talaga dito. Tapos, ayun po. bakit gusto mo mag-work dito? Kasi po nakita ko po nila, parang ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbigay ng artificial. Tapos sabi ko magiging part ako ng ganun, lalo na ganito din po ako. Parang yung mga patient, alam ko po yung mga pinagdaanan nila na syempre ako din po ganun. Gusto ko po maano din sila na kayang makalakad pa. Gano'ng kahirap naman nung wala ka pang paa? Ay, mahirap po noong una. Sabi ko, parang wala ka ng pag-asa nun eh. Tapos nung po, sinamahan ako dito. Ayun po. Tapos naging normal na po ulit yung buhay ko. Naging normal lang po. Oo. Ayun po. Tears of joy. Naiyak ka. Oo. Ayun.
lang po, tapos nagtrabaho na po ako dito. 1 year na po ako noong October. Anong changes nung naging normal na? Malaki po kasi dati nasa bahay lang po ako eh. Tapos nung nagka-artificial na po ako, kung saan mo gustong pumunta, nakakapag ano ka na. Opo. Nang kahit ikaw lang, wala ka na kasama. Eh dati po kasi bahay lang ako eh. Yun po. Sa Nueva Ecija siya umuwi. Opo, ni Bexia. Kabiyaw po. Every day. Every day? Yes, yung motor siya. Motor siya, sir. Oo, service. Yes. Every day. Ang service mo? Motor po. Ayaw mo magmotor. Opo. Yung body, in-interview ko yung mga naputulan dahil sa motor. Tinanong ko, magmamotor pa ba kayo? Opo. No, syempre nilagay niya sa side ko. Opo. Automatic po siya, tapos nilagyan ko po ng sidecar. Para balance. Oo, Para para hindi ka balance. Kasi po, mahirapan. di ba pag single, itutukod mo pa yung isa mong paa. Oo. Kaya ako po, oo. para kahit hindi mo na siya itukod, safety. Safe yun. Kahit walang laman yung sidecar Oo. mo. Service lang po. Cyrene, thank you so much. Thank you din po. Na-touch kami doon sa kwento mo. Isa lang si Cyrene doon sa mga beneficiaries ng mga foundation. Okay. Tatrabaho na po dito. Saka yung putol niyan, sir, sa ibabaw. Mataas Pinakamahirap yan. Pinakamahirap yun. Mataas po. Pinakamahirap yan. Bali buo po siya. Hanggang dito po. Buo. Pero Ito naibabali po pa ang rin. pinakatuhod ko lang po. Yan ang challenge niyan. Kung may tuhod, madali pa. Ayan hanggang dito eh. Mas mahirap. Mas mahirap siya. Kaya pag hindi ka mo pinag-aralan nilakad, wala. Matagal mong pinag-aralan para 1 week lang po. Kasi Oh, po, buo po yung loob ko na makalakad talaga. Ma'am, gaano kadami ang ginagawa ninyo ng artificial? How many per month? How many per month ang ginagawa natin? As updated kami, sir, this last year, December, nagkakapagbili kami ng 80 artificial eggs. So, yun po, 50 to 80 nakakapag-produce kami a month. Mm-mm. So, Madami po yun. yes po, and then, yun po, meron pa po kami mga tinatapos pa. And then just recently, last month, screening po kami ng more than 30 patients. So far siguro nasa around 50 kami last month for the screening. Ganun pala kadami yung kailangan ng artificial. Yes po. Yes po. So they come not only dito po from Pampanga, meron kaming from Nueva Ecija and Bataan. As far as Laguna, meron po mga narating dito. Pati hindi part ng Region 3. Yes, opo. Yung last board meeting, in-approve na ng board buong Luzon na. Buong Luzon na kayo Yeah, mag-save. so we're preparing. We hope we can cope for the demand. Parang batang nag-aaral na. Good morning po, sir. Pwede mo ba kayo may-interview, sir? Ano po pa nila, sir? Tagasan mo kayo? Ni Bebe Ecija pa. Sir, bagong kapit lang po. Paano niya? Kumusta po? Okay naman. Medyo nagka-paano. Hindi kayo mahirapan? Kahit Simula ko siguro, medyo hirap pa dahil hindi pa sanay. sanay. Pasanay dito. Ano po ba yung cause mo? Diabetic po ako eh. May mataas po pala yung sugar po nung nabote ko. Tapos maga, ganyan, lumala. Sa dulo lang ho ng daliri, nabote ko ganyan. Eh pagkatapos kumikirap po, na mamagana, dinala ko sa ospital. Parang yung daliri ko na yan eh, namagana, nagkaroon ng nana. Pagkatapos, umitim, akala mo kuling. Tapos pinipindot ko gano'n, Wala na pakiramdam. Parang kahoy na. Joyce! Tapos hanggang dito Joyce. po, sa taas ang pinutol. Doon lang sa daliri, tapos hanggang dito po yung pinutol. Dahil ganyan na ho ang nangyari. Hanggang dyan na.
Ibig sabihin, umitim na ho dyan. Nadamay-damay na. Hanggang dito sa talampakan, ganyan. Pagkatapos, inyas ka pa kung hanggang saan yung... Gaano ba katagal yun na napabayaan? Ba't wala? Ilang buwan yun? Eh, kung lang ho eh. Meron lang 2 linggo. Mabilis. Bilis. Sepsis No, nagsesepsis na napopoison yung dugo galing sa infection. Kaya yung mga diabetic, they have to be very, very careful sa mga sugat kasi kailangan kaagad. Gusto po pakiramdam, sir? Hindi pa anak. Eh, medyo maganda naman na ho kahit doon sa nakasaklay ako. Ipapamiliarize pa rin paglakad. Practice na. Kayo po, taga saan? Thank you, sir. Pila po. Ha? Pila Laguna. Laguna. Talaga, kayo si Mrs. Tatay. Wow. Ilang taon na kayo, tay? 68 na. Diabetes din ba? Hindi. Hindi, natibo ng kanduli ito. Ano? Kanduli, isda. Kanduli yung isda. Anong ginawa ng isda? Ha? Anong ginawa ng isda sa inyo? Natusok nung pinaggawa ng tibo. Ha? Yung tibo. Tapos? Na binunot ko. Oh. Hindi, ang problema, hindi ko pinadugo. Kaya parang na-infection na rin siya. Infection. So, simpleng natibo lang ng tinik ng isda. Tinik ng isda. So, dahil sa aming mga mabuting mga Rotary. Talaga, Rotary. Thank you, Thankful po kami at nakilala po namin. Thank you rin. Mas lalo kaming nagpapasalamat sa mga nagdadala sa inyo para matulungan kayo. Nakibali po. Yeah. Meron kaming kasamahan dito noon, nakakakarga ng ilang kaban na bigas. Na nasanay na. Ang paa niya, ganyan. After a while, mababalance din ninyo. Practice po, practice. Maraming pong salamat po sa inyo. Laking tulong po ito sa aming mga kababayan sa bayan ng Laguna. Latest technology. Magsanay lang po tayo. Huwag niyong i-give up. At saka yun daw paan na yan, ang sabi nila, parang pustiso yan. Pag tumaba kang konti o pumayat kang konti, no? Kailangan ibalik niyo dito para i-adjust. Huwag ninyong itabi. Kasi pag tinabi nyo dahil nasaktan kayo dahil tumaba o pumayat, no? Tatabi nyo, balik na naman kayo sa saklay, diba? Pero pagtsagaan daw ninyo yan, tama ba, ano? Yes, ma'am. Tama ba? Yes, po. Pagtsagaan daw ninyo, ayun, tignan mo siya. Makita mo. Ay. Above the knee po ako. Above the knee pa. Hanggang dito, mas mahirap yan. Nagtatrabaho na. May asawa ka na ba? Wala mo. Nanliligaw na. So, kailangan huwag ninyong i-give up. Kasi kung minsan may binibisita kami sa mga bahay na nabigyan namin, tinatabi po Bakit? Masasaktan ako Kasi kailangan ibalik nyo, pa-adjust natin. Ganun po yun. Kaya magandang merong ganitong facility. May mababalikan kayo. Unlike yung medical mission, pupuntahan kayo, bibigyan kayo, hindi na kayo makikita. Pangako nyo maging ganyan kayo kamukha niya. Thank you. Ito, donated by Rotary sa mobile ang 10 million worth ang dinonate ng Rotary. Ito, yung ating optical mamaya. Pwede po pumasok, sir? Ako po si Jess Gonzales, yung umahawak po dito ng mobile x-ray po natin. Modern ito, sir. Actually, parang modern na rin po kasi. Modern. Digital na po yan, sir. Digital na po. Sige ma'am, i-describe po natin ang tayo. Wala po tayong ilaw. Ito po yung x-ray, x-ray machine natin. So po.
Tapos dito po yung ano natin, yung processor. Opo, 100 mAh, 200 mAh po ito. Processor. Processor, automatic processor na po. Okay, tapos ito po yung X-ray machine po natin. X-ray X-ray machine. machine po natin. Dito po yung ano, X-ray, Ito yung dito tayo in-X-ray. tumatapat. Opo, yan po. Dito po yung mga pasyente kung saan in-X-ray mo na. Malaking bagay ko ba na may mobile? Ay, opo. Lalo na kung ano, libre, gano'n. Tapos yun, napapabilis po yung proseso. Tapos maganda po. Meron tayong X-ray po rin. Marami tayong tutulungan. Yeah, this was the $24 million. Jesus A. Datu Medical Center. He was born February 2027 and died May 17, 2008. Hindi nila dinonate ito, pero pinapagamit sa atin na libre. No? Every 10 years we renew the contract. Ako po si Ricky Tadeo, under ng CLEF program ng Kapampangan Development Foundation. Itong facility na to, ito po yung CLEF program ng foundation, so exclusive center. Meaning hindi siya hospital, hindi siya so exclusive siya. For the CLEF, we have the surgeries every month. So may naka-program na kami na surgeries for the whole year of 2025. Dito po meron po tayo mga several po na machines lang po. Katulad po ito. Ito po yung for hematology po. Ginagamit po ito sa complete blood count naman po. Meron din naman po kaming may ilang manual. Like yung dito po, ito po yung CM namin. Clinical microscopy. Dito po namin ginagawa yung for urinalysis, fecalysis po. Dito sa laboratory, dito rin yung nagpapalaboratory yung mga pasyente ng center. Saka yung mga CLEF namin every month. Libre din na. Libre na. Sa ngayon, pinag-uusapan po ng management kung paano pa ipalawak ng mga programa para magamit itong facility na to para siyempre natulungan yung mga kalapin na buong taga-lalawigan ng Bacolod. May operating room? Yes po. Kapag take ng surgery, 2 tables po, dalawang plastic surgeon po yung nag-o-opera. Pwede sa Yes po. Pag local lang kasi, ito, very OR like, pero pag local anesthesia, dahil lalagyan lang ng local anesthesia, gising yung gising yung patient. So yung part lang ng o-operahan yun lang yung i-injectan. So pwede na sila. General anesthesia po yung papatulogin yung bata. Kasi sobrang Major cases like o-operahan yung mala-mala, yung mga like, yun yung mga cleft pala. Tapos cleft lip or tracheoplasty, yun dito. Yun lang yung simple. Yun yung general anesthesia. Like yung yung mga minor cases like lip revision lang, yung nagka-scar lang siya, or yung tinatawag na tangkay, yung nila dito sa ilalim. Yes, pero under general anesthesia, yung patutulogin, yun is kami namin. Tapos ito yung wall mounted na pag nag-check ng ear. Tapos pag assessment sa sa ikon, meron siya kung ginagamit na ito yung gagamitin niya pag nag-check up siya ng further assessment sa ila. So after assessment nito, kung may problem yung close niya, makikita niya dito. Tapos kung sa ear naman, same day kung kailangan niya mag-hearing test, may hearing test po siya dito po sa kabila para makita niyo yung 15 decibels po. Ito po. Ito yung pinaka-hearing booth natin. So, ito yung pang-hearing test namin, audiometer po. So, yung kayang hearing test dito, 10 years old and above. Pagdating kasi sa pedra, may specific or certain hearing test na kailangan. Like yung audio play and brainstem response. Ito kasi pang adult.
merong percentage. So, maano natin kung normal, mild, normal and mild, binabantayan lang. Pero pag nasa moderate, severe, and profound, bagsak na yung level. Yun na yung time na kailangan natin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.